Sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa hanggang 9 na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Sinagot din niya kung kailan sila nagsimulang gumawa ng mga proyekto kontra baha at kung ilan ang kanilang mga luxury vehicle. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagharap nga ng ilang kontratista ng gobyerno dito sa Senado ay nausisang ilang umano'y questionableng aktibidad nila. Kabilang na po dyan yung pagkakaroon ng ilang kumpanya na iisa lang ang may-ari pero pare-pareho daw na may kontrata sa gobyerno. Maging yung posibleng pakikipagsabwata nila sa DPWH at kanila umanong magarbong lifestyle ay nausisa po dito sa Senado. Ilang kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sabi ni Diskaya, nag-divest na siya sa St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation at iba pa. Pero inamin ni Diskaya na may kaugnayan pa rin siya sa 8 pang construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. Ilan sa mga kumpanyang ito kasama sa 15 contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno. Pinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Kanino niyo po i-deny best? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino shares. siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor? Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daang-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa na pinamumunuan ni Diskaya nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman, 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming proyekto. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga taga-DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Diskaya, 23 years na silang contractor at taong 2016 nagsimulang gumawa ng flood control projects. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Ang sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo
So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita ni Diskaya na mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nilang pamilya at ang iba ay service vehicles ng mga engineer. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din sa pagdinig ang MG Samidan Construction na kasama rin sa 15 kontratistang nakakuha ng 20% ng kontrata sa ilalim ng Marcos administration. Pinuntirya rin ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan, gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, as You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, bin-recap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Naroon din sa pagdinig ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost projects sa Bulacan. Nang tanungin tungkol dito, I invoke my self-incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. ang may-ari ng kontratistang High-Tone Construction and Development Corporation iisyuhan ng show cause order dahil sa hindi pagdalo sa hearing. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto sa kanila. Tinanong rin ng ilang senador ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board dahil lumabas na 2 sa 3 member ng board nito ay kontratista ng gobyerno. Inamin naman ito ng PCAB na nagsabi ring iimbestigahan nila ang mga kontrata ng gobyerno. Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. Vicky, sa September 8 ay tutuloy po yung pagdinig dito sa Senado at inaasahan na dadalo muli itong mga kontratista at yung mga kinatawa naman ng gobyerno na humarap din dito kanina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.